Nagkita-kita na sa Washington, D.C. ang mga leader ng US, Japan at Philippines sa unang trilateral summit sa pagitan ng tatlong bansa. Sinabi ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden na ang commitment niya sa Pacific allies ay ironclad. Pinahiwatig niya na matindi ang suporta ng US para sa Pilipinas at Japan. Napaka-agresibo kasi ng mga kilos na ginagawa ng China ngayon sa West Philippine Sea, kaya naghahanda na ang US na tulungan ang mga kaalyado nito. Matagal nang mayroong Mutual Defense Treaty ang US at Pilipinas. Mahigit 70 years na. Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng Coast Guard ng China laban sa Pilipinas, binigyang diin ni Biden na hindi papabayaan ng US ang mga kaalyado nila. Ayon kay Biden, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces would invoke our Mutual Defense Treaty. Pinahiwatig niya na kung aatakehin ng China ang Pilipinas, magkakaroon din ng giyera sa pagitan ng United States at China. Sinabi niya rin na ang United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. Nagalit naman ang China sa US dahil sa mga pahayag nito. Ayon sa China, wala daw dapat mag-violate ng territorial sovereignty and maritime rights and interests ng China. Nananatili daw ang China na steadfast sa pag-safeguard ng lawful rights nila. Pinapahiwatig ng China na sila lang ang may-ari ng West Philippine Sea at na sila lang ang may karapatan sa dagat. Inanunsyo ng mga leader ng US, Philippines at Japan na magsasagawa ang tatlong bansa ng mga joint patrols sa Indo-Pacific ngayong taon na to. Pinahiwatig ng US na ang Trilateral Summit ng Amerika, Philippines at Japan ay isang potent response sa mga attempts ng China na i-intimidate ang mga bansa sa paligid nito. Inanunsyo din ni Biden na ang tatlong bansa ay maglulunsad ng bagong economic corridor sa Pilipinas bilang parte ng G7 Partnership for Global Infrastructure Investment. Tutulong yon sa pagdevelop ng clean energy, port, agriculture, at iba pang proyekto sa bansa. Sinabi rin ni Biden na ang mga pinuno ay nagfo-forge ng bagong era at ayon sa kanya ang great deal ng kasaysayan ng mundo ay maisusulat sa Indo-Pacific sa mga susunod na taon. Ayon kay Biden, patuloy na susuportahan ng United States ang pag-modernize ng Philippine military. Pinahiwatig niya na tutulungan ng Amerika ang Pilipinas na mapalakas ang militar nito para mag-alangan ang China na umatake sa bansa. Sinabi rin ni Biden na ang US at Pilipinas ay mayroong strong partnership at deep friendship. Kilan lang ay inanunsyo ang paggawa ng isang rail and shipping corridor sa pagitan ng Clark Air Base at Subic Naval Base. Ayon sa maraming eksperto, ay isa itong malinaw na mensahe sa Beijing na naghahanda na ang Pilipinas at US para sa giyera. Inaasahan na maggagawa rin ng US ng iba pang mga infrastructure investment para mapalakas ang military capability ng Pilipinas. Bibisita naman ang mga matataas na pinuno ng China sa North Korea para mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming eksperto na naniniwalang tutulong ang North Korea sa China pag nagkaroon ng digmaan. Si Kim Jong-un mismo ang nag-imbita sa mga pinuno ng China na pumunta sa North Korea. Noong mga nakaraang linggo, parehong nagpapahayag ang dalawang bansa ng galit nila sa tumataas na security coordination sa pagitan ng US at ng mga kaalyado nito sa Asia. Tumitindi rin kasi ang pakikipagtulungan ng Amerika sa mga kakampi nito sa Asia tulad ng South Korea, Japan at Philippines. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit pinapalakas ng US at ng mga kaalyado nito ang military coordination nila ay dahil sa panganib na baka biglang lumusob ang China at North Korea. Kaya naman sila rin ang may kasalanan sa kung bakit naghahanda na ang Amerika at mga allies nito para sa giyera. Bukod sa China, sinusubukan din ng Pyongyang na mapalakas ang relasyon nila sa Russia. Sa katotohanan ay regular nang nagbibigay ang North Korea ng mga sandata sa Moscow. Ayon nga sa maraming eksperto, North Korea na ang pinakamalaking weapons provider ng Russia ngayon. Ganun pa man, China pa rin ang nakapagbibigay ng pinakamaraming tulong sa Russia. Natutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito
ng mga Western countries. Sinabihan ni Kishida ang Russia, China at North Korea na dapat ay i-maintain nila ang free and open international order based on the rule of law. Kaso hindi ganun ang ginagawa ng China at Russia. Hindi sinusunod ng dalawang bansa ang rule of law dahil gusto nilang magnakaw ng mga teritoryo. Walang pakialam ang Russia at China sa international order dahil gusto nilang kunin ang lupa ng ibang mga bansa. Inuudyok ng Sweden, Finland at Lithuania na palakasin ang suporta ng NATO para sa Ukraine. Sinusuportahan din nila ang ambisyon ng Ukraine na makasali sa European Union. Ayon sa Swedish Foreign Minister na si Tobias Billström, sinusuportahan daw ng Nordic at Baltic nations ang increased role para sa NATO sa pag-provide ng security-related assistance to Ukraine and coordinating military support and equipment. Mag-a-assemble din daw ang Baltic at Nordic nations ng isang grupo ng mga eksperto para tulungan ang Ukraine na makasali sa European Union. Napaka-importante para sa mga Nordic at Baltic na bansa na hindi matalo ng Russia ang Ukraine. Pag nasakop kasi ng Russia ang Ukraine, malaki ang posibilidad na sila na ang susunod na target ng Russia. Ayon sa maraming eksperto, kung masasakop ng Russia ang Ukraine, siguradong susubukan din nitong sakupin ang iba pang mga bansa. Kaya naman ang mga bansa na dapat talagang maghanda ay ang mga mayroong border kasama ang Russia. Maraming mga eksperto na naniniwalang dapat matagal nang nagpadala ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine. Ayon sa kanila, malabo naman na gamitin ni Putin ang mga nuclear weapons niya dahil alam niya na pag ginawa niya yon, magiging matindi rin ang response ng NATO. Alam ng Russia na mayroon ding nuclear weapons ang NATO, kaya paniguradong takot din ang Russia na gamitin ang mga nuclear weapons nila. Kung magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng NATO at Russia, siguradong matatalo kaagad ang Russia. Napakahina kasi ng Russian military kumpara sa militar ng NATO. Kaya naman, laging nagbabanta si Putin na gagamitin ng Russia ang mga nuclear weapons dahil alam niya na hindi kayang manalo ng Russia laban sa NATO sa isang conventional war. Mas advanced kasi ang mga weapons ng NATO at ang mga sundalo ng alyansa ay mas highly trained kaysa sa Russia. Kaya naman sa kasalukuyan ay imposible talagang manalo ang Russia laban sa NATO. Inaasahan ni Putin na balang araw ay hihina din ang alyansa at pag nangyari yon ay sa kanya ito aatakehin. Pero napakalabong humina ng alyansa dahil marami sa mga miyembro nito ay napakalakas tulad ng France at United Kingdom. Bukod doon, kinokonsidera na rin ng NATO na isali ang iba pang mga bansa sa alyansa. Mayroong posibilidad na sumali din sa NATO ang mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas, Japan at South Korea. Kaya naman, malabo talaga na humina ang alyansa. Bumisita ang isang Navy commander ng Taiwan sa United States. Pinahayag niya na gusto ng Taiwan ng mas malakas na kooperasyon kasama ang US at iba pang mga bansa dahil sa military pressure mula sa China. Kung may plano ang China na lusubin ang Taiwan, kakailanganin talaga ng isla ang maraming tulong. Buti na lang ay maraming bansa na siguradong tutulong sa Taiwan tulad ng United States at Japan. Nagpapalakas na rin ang Taiwan sa pamamagitan ng pagbili at paggawa ng mga high-tech weaponry na pwede nilang gamitin laban sa China. Ang isa sa mga goals ng Taiwanese military ay ang magkaroon ng maraming sandata na pwedeng gamitin para pasabugin ang mga military base na nasa loob mismo ng China. Gusto ng Taiwan na madeter ang China sa paglusob sa kanila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga malalakas at high-tech na weapons na kayang atakehin ang mga military targets na nasa loob ng China. Pero dahil napaka-importante para sa China na sakupin ang Taiwan, kahit pa magpalakas ang Taiwanese military, siguradong lulusob pa rin ang China. Maraming eksperto ang naniniwala na posibleng sa taon na to ay lumusob na ang China sa Taiwan. Maaaring nasa isip kasi ng mga leader ng China na dapat ay umatake na sila bago pa makapaghanda ang isla na labanan sila. Pero pwedeng sinisigurado muna ng China na kaya ng militar nila na sakupin ang Taiwan bago sila lumusob. Ayon sa Defense Minister ng France na si Sébastien Lecornu, magpapadala ang France ng daan-daang armored vehicle sa Ukraine
sa mas lalong madaling panahon. Magpapadala rin sila ng mga bagong surface-to-air missiles sa bansa. Ayon kay Lecornu, kailangan ng Ukrainian Army na ipagtanggol ang isang napakahabang frontline kaya kailangan ng bansa ng maraming armored vehicles. Absolutely crucial daw ang mga armored na sasakyan para sa troop mobility. Isa daw yun sa mga palaging hinihiling ng Ukraine sa mga kaalyado nito. Bukod sa mga armored vehicles, mayroon din daw urgent need ang Ukraine para sa mga air defenses. Inaatake kasi ng Russia ang mga civilians at civil infrastructure, kaya kailangan talaga ng Ukraine ng mas marami pang mga air defense. Kilan lang ay sinadyes ng presidente ng France na si Emmanuel Macron ang posibilidad na magpadala ang France ng mga sundalo sa Ukraine. Kaya naman, mukhang desidido talaga ang France na protektahan ang Ukraine laban sa Russia. Paniguradong alam nila na pag nasakop ng Russia ang Ukraine, hindi pa rin titigil si Putin sa paglusob sa iba pang mga bansa. Maeengganyo din ang China na lumusob sa Taiwan dahil makikita nila na pwedeng magnakaw ng teritoryo kahit sa panahon ngayon basta manalo sila sa digmaan.